Posibleng maban sa Pilipinas ang TikTok. Ay, yan na mga kakutsero, may mga ibang level galawan na nagaganap dito sa bansa. Tulad nitong pagbaban ng TikTok, no? At pag-uusapan natin ito maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, tayo muna ay magbibigay po guys sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Wala pong remittance fees yan. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Okay, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details o dyan. At pwede na ay magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay through GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din dito sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code sa inyong pong unang padala, ay magkakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave. Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So mga kutsero, napasa sa utak ko si Safeguard. 99.9%. Ano kayo na nga sa 0.01? Okay. Ayun na nga. Anyway, ito pag-usapan natin si TikTok. Alam naman natin, napakasikat ni TikTok sa Pilipinas. Alam natin yan. It rivals YouTube, Facebook, and Twitter actually. Hindi na siya Twitter, X. Sa paggamit, sa usage no, ng mga Pilipino. And this is a surprise coming from our own government na pinag-aaralan nila kung ibaban sa Pilipinas ang napakasikat na app na to, na TikTok. Ito po ang sinabi ni Secretary Eduardo Año ng ang ating po National Security Advisor. Okay, basahin natin yung balita. Ayan, galing ito ng GDM. Okay, Global Daily Mirror. Ito yung balita. Ito yung balita, guys. If it is proven kung mapapatunayan na si TikTok ay ginagamit ng China para sa espionage and cyber attacks, such a social media platform would likely be banned. Yun, mga kutsiro, bigat. Bigat ng penalty, guys. National Security Advisor Secretary Eduardo Año on Saturday, October 28, said that he would not hesitate to recommend a total ban on TikTok if there is enough evidence that China is using such an app for its cyber attacks against the Philippines. Alam nyo mga kutsero, hindi malabo mangyari yan. Kasi po, si China is not above anything what do you call this? Legal or illegal pagdating sa sa kanilang pagiging aning sa kanilang sariling national security. At ako magkakaroon din sila ng konting advantage sa paggamit ng iba't ibang teknolohiya para makapag-espiya sa ibang bansa. Gagawin mo talaga ng China yan. Wala nang question dyan. Ginagawa talaga nila yan. Di ba recently nga yung spy balloon pinalipad sa US? Oh, di ba? They're not beyond it. China's not beyond that. Año is said to have ordered a task force led by Assistant Director General Jonathan Malaya to speed up the TikTok investigation related to possible data breaches. Año asserted that the National Security Council will continue to review such an app to ensure the protection of Filipino users as well as the government system. Yan. Ito po yung sinabi ni Año. Yung mga apps na yan, galing kasi sa China. Yung mga apps na yan, malaki ang posibilidad na nakukuha nila yung mga data, pati yung mga private details ng mga nagsusubscribe sa kanila. Alam niyo po mga kutsero, sa mga telepono po natin, meron po tayong tinatawag na permissions. Tapos sa permissions na po na yan, malalaman nyo kung ano yung mga impormasyon na kinukuha sa inyo ng inyong mga apps. So apparently si TikTok may access halos sa lahat ng permissions. Location, meron pa nga yata, chismis lang naman to, I'm not sure, no? Na meron pang keylogger, parang keylogger. Keylogger is nalalaman niya kung ano yung mga hinahanap mo, nalalaman niya kung ano yung tinatype mo, etc. etc. Tapos, yung mga pinapanood mong videos, syempre nandiyan yan for the algorithm. At all of these things are available doon sa app. Nalalaman niya ng app. At kapag nalaman po ng app, kung sino man yung may-ari ng app na yan, pwede niyang ibenta
Nangyayari na po yan. Ginagawa po yan ni Facebook ngayon. Yung ating user information ay usually binebenta sa mga third parties for advertising purposes. Ngayon, dahil sa ganung klaseng sistema, meron din pong mas sinister o mas delikadong side noon. Ano naman po yung mas delikadong side? Pwede po itong gamitin ng kahit sinong gobyerno para mag-espiya sa mga iba't ibang tao or iba't ibang bansa. At actually, this is not new. Hindi na ho bagong problema ito. Itong sinabi po ito ni Secretary Eduardo Año. Hindi ho bago to. Matagal na ho ito. In fact, if I'm not mistaken, 2020, 2021 pa lang, lumalabas na po yung mga issues nito. Pero ngayon lang siya naging national security concern. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Ano nangyari? Tulad po nito, noong June 7, 2023, si ByteDance, yung may-ari po ng TikTok, accused of helping China spy on Hong Kong activists. Grabe. Mabibigat pala yung ginagawa nila. Pero sana, pangit to, di maganda to. Ang sabi, users who uploaded protest-related content were also identified and monitored. Former ByteDance executive Yin Tao Yu alleges in a US court filing. So may nag-file ng kaso laban sa ByteDance. Si ByteDance yung may-ari ng TikTok. It is a Chinese company po. And ayun nga, ginagamit daw ng ByteDance yung iba't ibang impormasyon na nakukuha nila, ifini-feed nila sa gobyerno ng China, at yun, ginagamit yun pang monitor ng mga iba't ibang aktibidad. So, the CCP members, CCP, ibig pong sabihin yan, ay Chinese Communist Party, were also able to access US TikTok user data. Pati sa Amerika pala, nagagamit din, no? A ByteDance spokesperson denied the claims, of course, i-deny nila yan. May aamin ba sa krimen? Wala naman taong aamin sa krimen. Unless, di ba, usigin ka ng konsensya mo. But that's few and far in between from happening, mga kakotsero. Kaya, walang umaamin sa ganyan. The allegations are contained in a San Francisco Superior Court filing made this week as part of a lawsuit brought by Mr. Yu. Take note, mga kakotsero. Si Mr. Yu, Yin Tao Yu, ay isang executive. Nagtatrabaho siya sa ByteDance na may-ari ng TikTok. At siya ang nag-leak, siya ang nagsabi na ginagamit ng Chinese Communist Party ang impormasyon na nakukuha ng TikTok at ibinibigay sa gobyerno ng China pang-espiya. Grabe, no? Imagine paano pag gumawa kami ng content. Baba ako, gumawa ako ng content na anti-China. O di papasok na ako sa rehistro ng ng Chinese Communist Party. Grabe 'yon. Grabe siya. At pang sabi, in the filing doon sa i-file na kaso laban kay ByteDance, Mr. Yu claimed that members of the Chinese Communist Party committee had access to a super user credential. Hindi po sila empleyado ng ByteDance, ha. Ito po yung may mga access daw sa isang super user credential. Hindi po empleyado ng ByteDance. Sila po ay miyembro ng Chinese Communist Party. Partido Komunista ng China. Which was also known as God User, which allowed them to view all data collected by ByteDance. Sinabi rin nung dating executive ng ByteDance that the committee members were not ByteDance employees but were physically present at the company offices in Beijing. Hindi sila empleyado, itong committee members na to. Hindi sila empleyado ng ByteDance. Pero sila daw ay palaging nasa corporate headquarters ng TikTok sa Beijing. Ano kayang ginagawa nila doon, di ba? Wala ba silang ibang trabaho kundi i-monitor ng TikTok, di ba? It sounds fishy. Okay, this was common knowledge among senior executives. So matagal na pala tong drama sa kanila. Said Mr. Yu, who for around a year from August 2017 was a head of engineering in the US for ByteDance. Ayun. So alam na raw to ng lahat ng mga boss
ng ByteDance. So may-ari nga daw ng TikTok. Sabi nung Mr. Yu, si Yun Tao Yu, na nagwo-work naman siya sa US, sa ByteDance US. Okay. Yung sa sa kasong i-file, sinabi rin na in 2018, the CCP committee members, okay, Chinese Communist Party committee members, used their God credential to identify and locate the Hong Kong protesters, civil rights activists, and supporters of the protest. Dito na nagiging delikado yan, mga kotsero. Halimbawa, ako, I'm a very vocal, anti-Chinese Communist Party. Vocal ako dyan, alam niyo lahat yan. So, pwedeng malaman ni Byte ni Chinese Communist Party kung saan ako nakatira, kung anong ginagawa ko sa buhay, sa pamamagitan ng TikTok. Okay, paano niya gagawin? Syempre, ako may TikTok akong account. Sa TikTok account ko, i-monitor nila kung saan ako nag-upload, ano yung mga ina-upload ko. Ang importante dyan yung saan saan ka nag-upload. Kasi makikita nila yan. Diba? So, malalaman nila, ay, yung tao na yan, dito yan, lagi siya naglalagi sa mga lugar na to. O, yun. Edi, identified ka na agad. Kaya delikado yan. Yun ang ginawa ng Chinese Communist Party committee members doon sa mga kumampi sa Hong Kong protest ng mga Chinese civil rights activists at yun nga mga supporters na nagpo-protesta. Delikado yan, guys. Sobrang delikado niyan. Parang parang tawag dito. Parod nyo na ba yung Divergent? Yun, parang gano'n yan. Parang Divergent ang peg niyan. Okay. So, ito pa sabi. When contacted by BBC, a ByteDance spokesperson strongly denied the allegations. We plan to vigorously oppose what we believe are baseless claims and allegations. Kokontrain doon nila. They also said that Mr. Yu was employed by the company for less than a year. Syempre. Sisiraan nila ngayon yung nag-file ng kaso, di ba? Para mabawasan ang kredibilidad. Mr. Yu was employed by the company for less than a year and in that time worked on a now discontinued app called Flipagram. It's curious that Mr. Yu has never raised these allegations in the 5 years since his employment for Flipagram was terminated in July 2018. His actions are clearly intended to garner media attention. Mr. Yu's claims come as TikTok is under intense scrutiny around the world. Ayun nga, kasi maraming talaga issue si TikTok, mga kotsero. Diyan sa sa espionage, sa spying, no? Nitong Marso lang daw, 2023, TikTok's chief executive Zhu Zichu inimbestigahan sa Amerika 4.5 hours of questioning at a US congressional hearing. Ang sabi, Mr. Chu was quizzed on by both Democrats and Republicans over the app's data security and privacy practices and its alleged ties to Beijing. A spokesperson for TikTok said afterwards that the politicians were grandstanding. Siyempre, pagtatanggol nila yung sarili nila. Karapatan naman nilang gawin yun, di ba? In May, nito ng Mayo 2023, Montana became the first US state to pass a sweeping ban on the Chinese-owned video sharing platform. May nagban na pala sa US, no, sa Montana. The ban is due to take effect on January 2024. So next year, wala nang TikTok sa Montana. It will make it illegal for app stores to offer TikTok but does not ban people who already have TikTok from using it. So kung meron ka na, hindi mo na ma-download yan. Hindi, pag meron ka na, okay lang. Pero kapag, syempre, wala naman kasing ex post facto law. Ex post facto, ibig sabihin ng ang application po ng penal laws yung may mga parusa. Yan, prospective, forward-looking yan, hindi yan pwedeng bumabalik. So kapag meron ka ng TikTok, by January 2024, okay lang, hindi ka paparusahan.
Pero pag nag-download ka, moving forward, from beginning January 2024, yun, baka pwede ka ma-penalize. Sabi, TikTok has sued to block Montana from imposing the ban, saying it conflicts with U.S. free speech rights. Montana, which has a population just over 1 million, banned the app on government devices last December. So, ano na pala, marami na palang nababan. Naban na sa Montana. Actually, hindi lang po sa Montana, may mga ibang bansa rin. Ayan, why countries are trying to ban TikTok. Bagong article lang to, October 10, 2023. Ano pong sinabi? Okay. Sa US, mga kutsero, kapag ikaw ay empleyado ng gobyerno, hindi ka pwede magkaroon ng TikTok. Kailangan i-delete mo yung account mo, tanggalin mo rin yan sa iyong cellphone. Pag empleyado ka ng gobyerno. Ayan. Tapos, on March 1, a House Committee backed an even more extreme step, voting to advance legislation that would allow President Biden to ban TikTok from all devices nationwide. Grabe. Bigat, men. Grabe yan. Ang nangyari daw kasi, meron daw kasing merong tawag dito, dalawang journalist sa US na sinurveil, sinurveil sila ng China. Why are governments banning TikTok? It all comes down to China. Lawmakers and regulators in the West have increasingly expressed concern that TikTok and its parent company ByteDance may post sensitive user data like location information into the hands of the Chinese government. They have pointed to laws that allow Chinese government to secretly demand data from Chinese companies and citizens for intelligence gathering. They're also worried that China could use TikTok's content recommendations for misinformation. So, ayun na nga. At ito na yung mga ibang bansa na wala nang pinagbabawal ng TikTok. India banned the platform in mid-2020, costing ByteDance one of its biggest markets as the government cracked down on 59 Chinese-owned apps, claiming they were secretly transmitting user data to servers outside India. Tapos sumunod na si Great Britain, Australia, Canada, EU, France, New Zealand have banned apps from official devices. So kapag meron kang cellphone na official phone na binigay sa iyo ng gobyerno, hindi mo pwedeng lagyan ng TikTok. Tapos meron na rin sa US. Ayun nga yung sa Montana na pagkwentuhan na natin yan kanina. New York City banned TikTok from city-owned devices after the city's cyber command determined that the app posed a security threat to the city's technical network. So ginagamit din pala pang hack. Grabe naman tong TikTok. Akala ko pang lang to. Pang sayaw-sayaw lang. Yung pala, may ganitong klaseng aktibidades. Indiana sued TikTok in December 2022, accusing it of violating state consumer protection laws and exposing children to mature content. Totoo to. Problema din to sa Pilipinas actually. Yung mga bata, di ba syempre may TikTok. Ang dami dyang ang hilig kumaldag. Sa TikTok, maraming mahilig kumaldag. Syempre, si TikTok is not discriminating of age. Kung ano yung lagi mong pinapanood, yun ang lalabas sa feed mo. So, let's say yung bata, nakapanood ng kumakaldag, tapos, syempre, mapapanoorin niya, na-curious siya sa susunod, yun na rin ang lagi niya mapapanood. So, na-expose sila sa mature content. Utah sued the platform on October, claiming that TikTok marketed an addictive product to children and knew it caused harm, and that it had misled users about its relationship with ByteDance. The app has already been banned for 3 years on U.S. government devices used by the military, but the bans typically don't extend to personal devices. Kung meron ka sarili mo, bahala ka. Tapos, so meron ng, may mga analysis na dyan, etc. Ano ba response ni TikTok? Ano sinabi ni TikTok?
The swiftest and most thorough way to address any national security concern about TikTok is for CFI-US to adopt the proposed agreement that we worked with them on for nearly 2 years, Brooke Overwater, spokeswoman for TikTok, said in a statement. Okay, so naglalobby sila ngayon ng mga kakampi. Actually, this is really a common issue sa mga social media apps, no? Yung pagdating sa privacy, kasi kumukuha talaga sila ng personal information. So issue talaga to sa lahat ng app, hindi lang TikTok, may sa Facebook, YouTube, etc. Issue talaga 'yan. Ang problema kasi dito, mga kutsero, hindi lang po sa usually sa corporate like Google, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Kalimitan yung user information mo binebenta nila sa mga corporation din for advertising purposes. Ang delikado po dito kay TikTok, meron silang policy na dapat na pwedeng kunin ng Chinese government, in this case, Chinese Communist Party, yung impormasyon na ito. And that can be very, very dangerous. Diba? Paano nga naman kung ikaw ay, sa bagay, bawal nga naman sa China kumontra sa gobyerno. Bawal yon. So, walang freedom of speech sa China. Hindi uso yun. Nginig-nginig ka dun. So, paano kapag, let's say, nangahas ka, na yun ang mangyari sa'yo, yun ang ginawa mo, o di madali kang hanapin kasi TikTok, pahingi nga ako, meron bang information tungkol sa tao na to? Pak, bigay. O di madali kang hanapin, tuntunin, kahit wala ka namang ginagawang kasalanan or wala kang ginagawang masama, wala kang pinatay, wala ka namang etc. Di yun ang mangyayari. Good luck. Mawawala ka na lang bigla tapos mapupunta ka sa concentration camp. Totoo yun, nangyayari yun, guys. Maraming testimonya nun. Kaya po, it's really, if it is really that big of a concern for the Philippines, mukhang kailangan nating tignan yung posibilidad ng ganun nga, no? Kasi medyo mabigat yung consequences eh. 'Di ba? Sabi nga ni Eduardo Año, Secretary Año, bilisan ang ipag-iimbestiga. Kasi delikado talaga 'yan. Delikado. Lahat pa naman sa Pilipinas halos may TikTok, 'di ba? Halos lahat ng Pilipino may TikTok. And we're using it as an alternative form of entertainment from Facebook and YouTube. So, tsaka iba dyan, nagbebenta, di ba? Nagbebenta ng mga items. So, this will really impact yung kapasidad ng mga Pilipino to entertainment, voice out their whatever, freedom of speech, and revenue. So, sana po pag-aralan ho ito ng maigi ng ating gobyerno, no? At siguruhin lang na if they're going to ban it, kung ibaba ng TikTok, it's really for the right reasons. At yan po ay para siguruhin yung safety ng mga Pilipino. Kung mapapatunayan na ginagamit talaga pang espiya, dapat talaga protektahan natin yung ating estado. Otherwise, then leave it alone. Diba? Kung ang concern talaga dyan is national security, then I guess it's the responsibility of the government to protect yung citizens tsaka yung estado. So let's leave them to do their jobs if that is the case. So, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye!